Actually, ma'am, nasa ano ako ngayon sa trabaho sa Subic. Pagawaan kasi kami ng mga boat building. Nung that Okay. time na, 'di ba, followers nyo kasi ako kaya may darating na ganito, ganyan mga ngayon. Actually, wala naman akong wala naman akong hindi kumbaga hindi ko naman interesado. Ang problema, try ko nga to, baka totoo yung sinasabi ni Ma'am Michelle, sabi ko. Nag-try ako. Ngayon, pumunta ako dun sa agency. Mahigit ata kami mga 50. Oo. Yung lahat ng interview, mga siguro, umabot lang kami ng mga 20 nung mag-trade test kami. Tapos, di malangan nakuha. At isa ka Sinuwerte sa ako. ilan? Bali, Oo. actually, ma'am, na lahat ng interview at saka yung trade test na lampasan ko mahirap. Dalawa silang Canadian. Napakabait pala ng mga Canadian. Napaka Sobra. most Sobra. understanding, Oo, oo. napaka-friendly. Oo. Kaya actually ma'am, for processing na ako ng papel lahat Bali kompleto na, kaya nga nung kaya kaya nga ma'am bali sabi ko totoo pala to. Akala ko sa Ma'am Michelle hindi totoo yung mga ina-ads niya. Ngayon pala. So nga pala Congratulations. yung actually nung nakita, dahil may experience ako, sabi mo ma'am, 'di ba, halos mga 3 to 5 years lang. Ako itong trabaho ko, halos 22 years na ako dito sa company namin. Try ko, Ayun. sabi ko. Yun kaya pasok. Since I'm young pa naman, one of my dream to go to diyan sa Canada, dahil iba yung ano diyan ma'am, 'di ba? Iba Oo. yung better life, o kumbaga yung magandang buhay. Try ko, nakaano naman ako. Nung na-interview ako, okay na. Ngayon processing na ako ng papel. The problem ma'am is ganito. Akala ko kasi that time, kumbaga nag-aayos na ako ng mga papel pero ano, kailangan pala ng ayos. Oo. Siyempre ma'am, paano tong sitwasyon ko kung Kailangan ng mag-aayos ako, di ba? Sabi doon sa agency, need daw ng IELTS. Siyempre ma'am, IELTS, gaya oo. niyan, mag-aaral pa ako niyan ma'am, di ba? Tapos kukuha pa ako. Siyempre, sa sitwasyon kong ito, siyempre, kung hindi ka magtrabaho, hindi rin kakaya ng pamilya mo. Alam mo naman dito sa Pinas, mahirap. Ewan ko lang, pero Hindi. sabi naman pero ma'am, ang tanong ko ma'am, ang ano ko lang naman ma'am Michelle, may posibilidad din ba ang tao pagka hindi nag-IELTS, posibleng makapunta diyan, o talagang required talaga yun? Kuya, unang-una, ang ano diyan, ang ina-applyan mo, kaya isa ka ng skilled worker. Bakit ka nila hinihingi ng IELTS? Kasi for SSNP ka, for permanent residence. Sorry ma'am, medyo maingay kasi dito ako sa pero ma'am, paano, actually ma'am, kailangan talaga yon. Kailangan mong gawin ito kasi yung isa kang skilled worker at the same time yung application mo for permanent residence na pag dating mo dito sa Canada, landed PR ka, ganon. Ibig sabihin ma'am, kailangan kong i-take up yon. Oo, ano yan kuya, parang ano lang yun, parang exam lang yan kuya, exam. Kailangan mo lang mag-aral. A day before ng exam mo, dapat nakapag-aral ka na as in. As in talaga mag-aaral ka online na, tawag dito, ano tawag doon, Oliver? Online? Ano po yun ma'am? Yung online exam, Okay, ganon. exam. O online Ah, exam, pa, mag-aral ka na as in mag-aral ka before ka rin paano ma'am, darating yung actual pa, exam mo. paano ma'am, gaya ko nito kulang naman ako sa aral medyo natatakot ako. Paano kung hindi ko mapasa? Alam mo, Diba? makinig ka. Pag inunahan mo ng takot, sige ka. Pag nawala ka ng tiwala sa sarili mo, baka hindi ka nga makapasa. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Oo nga eh. Okay. Alam mo ba, ako, nakarating ako sa Canada, ano lang ako, second year college lang ako. Pero, kala ko rin hindi ako makakapasa, pero nagtiwala ako sa sarili ko. Pero Sinumahan ano ko ma'am, talaga diyan ng din dasal. diyan din diyan yung pinirma kong open letter diyan din sa lugar mo na sinasabi diyan. Saan ba 'yan, sa may Saskatchewan? sa Saskatchewan? Saskatchewan. Sa Saskatchewan. may Henderson Drive. Nabasa ko kasi yung open letter Henderson Drive, Regina. 'Di ba ma'am, diyan Sa kata? Regina. Regina. Hindi, Actually ma'am, ang malayo. trabaho ang kung pinalad ako dito ma'am,
Siguro ang trabaho ko diyan, ma'am, yung welder fabricator kasi kami, yung mga aluminum type, yung alam mo yung mga sakayan ng mga truck. Yung mga truck na yung truck nilalagyan namin ng rigger, yung aluminum tank. Oo. Yung Oo. pagka nagsusupply sila sa mga station, yun ang gagawin. Maganda rin ang bigayan ng sa tingin mo, ma'am, kung pinalad ako na sinwerte ako kahit ganito yung estado ko, sa tingin mo, ma'am, mga ilang, alimbawa, ma'am, nagsimula akong mag-processing ngayong December, mga ilang buwan bago ka makaalis? Matagal po ba? 1 year. O depende Um, po sa employer yan, ma'am? Kasi may employer ka ni. Actually, Meron ng employer. ma'am, Baka madali na lang yun. actually, ma'am, ganito ang nangyari nung una kinakabahan ako kasi nga unang-una hindi naman ako fluent is English. Dalawa silang employer. In-interview ako dun sa may Parañaque. Sabi ko sa kanila, Thank you, sir, Andy. sabi ko, nakita ko One parang of tense sila. course. Pero napakabait to nila. Sobrang napakabait nila. Sobra. Friendly sila, tsaka masyado silang yung hindi sila discrimination at tsaka kahit sabihin mong yung ano mo yung pinag-aralan mo hindi ganun kataas. Parang feeling ko hindi yun ang pinupunto nila yung Trabaho mo. yung skilled mo. Nung Trabaho. in-interview Oo. kami kasi Oo. may gito kami 50. Ngayon, alos sa abroad lahat ako. Kumbaga ma'am, ngayon ko lang sinubukan Hindi naman ako mahilig din sa kumbaga siguro na-motivate mo lang ako dahil minsan lagi kitang pinapanood. Kaya naman kasi naging followers mo ako ma'am dahil nga kasi ang ganda mong mag-motivate. Gaya niyan, wala naman akong planong mag-abroad. Pero sa kakapanood ko sa'yo, sabi ko, yung nung, di ba, sinabi mo yon that time na, may darating na employer dyan, ganyan-ganyan. Sumakto dun sa tinawagan ako, mahigit kaming 50, hanggang ilang beses interview, nabawas na kami nung mag-treat nung trade test kami, 20 na lang kaming natira. Tapos 5 lang kaming nakuha. 'Di ba? Swerte, ma'am. Saan ka Ngayon pa siyempre naman? nag-aayos na, kinukuha na lahat po yung mga documents ko at saka mga papeles ko. Actually, Yes. ma'am, sa mabilis ang proseso, ma'am Mabilis Napakabilis. talaga. Napakabilis. At saka ang kagandahan, ma'am, kasi nung in-interview ako, hindi ko talaga, kasi first time ko, dasal lang, tama, sabi mo, dasal lang, at saka Dasal talaga. sabi ko, gaya niyan, ma'am, kulang na, talaga, aminado naman ako, at saka, alam ko naman na, kulang ako sa aral. Pero about sa experience, sobrang hindi ko pinagyayag. Panalo ka, yes. Within 23 years na ako sa company na ganyan ang trabaho ko, gumagawa kami ng mga aluminum boat na sasakyang pandagat. Nag-try ako. Nung pumasok ako sa interview, kinakabahan ako kasi siyempre, walang mo naman dayuhan yung kaharap mo. Lalo na hindi ka naman speaking English well. English barok-barok lang tayo. Siyempre, minsan nasanay tayo, minsan yung discrimination, di ba? Ngayon, nung pumasok ako, nakita ko nila, napakabait. Yes. At yan, napaka-edukada nila na sabi ko. Sabi niya, sige, umupo ka, sabi sa pag-i-English. Tapos, magkwento ka sa amin. Siyempre, hindi naman ako speaking English. Pero, naintindihan naman, nagkwento ako. English, barok-barok, ma'am. Tapos, naintindihan naman ako. Ngayon, sabi nila, ilang taon ka na sabi niya, nung sinabi kong almost 23 years na po ako sa larangan ng trabaho, kung ganun sabi ko sa pag-English, nagulat sila, sabi niya, talaga, sabi niya, sabi ko, ba't umabot ka ng ganito katagal, hindi ka man nag-abroad, sabi ko actually hindi ko ma'am, sabi ko, wala po akong lakas na loob kasi nga unang-una, sabi ko sa kanila, sir, sabi ko unang-una dahil mababa lang yung aral ko at kung magsalita pa ako ng English, hirap ako, sabi ko. Kaya minsan wala akong kakayahan wala akong lakas na loob na para magpag-usap gaya sa inyo. Nung sinabi na hindi naman yun ang importante, sa amin ang importante yung skilled mo. Sabi niya, from now on na nakilala kita, sabi niya, babaguhin ko yung buhay mo, sabi niya. Di natuwa naman ako. Yes. Ngayon sabi niya,
sabi niya po, ewan ko lang mama, siyempre dahil, pero hindi pa rin ako masaya dahil sabi ko, dahil takot nga akong IELTS na ganyan. Tapos, siyempre alam ko marami pang pagdadaanan ko. Pero inassure niya naman sa akin na dalawa sila ma'am na dadalhin niya ako diyan at saka yung kwalifikasyon ko, ano yung tawag doon na pasado sa kanila at saka yun ang Yes. pitted, kumbaga akma. Oo. Ngayon ma'am, ngayon, ano, Sige, ano. Sige, go ahead, kuya. bali, ano na ako, sabi ko, in-interview nila ako, dalawa silang Canadian, napakabait. At saka, siguro ma'am, 4 na araw akong, doon ko naranasan na ang kinakain ko panis. Siyempre, 4 na araw. Wala na akong pera, hindi na ako makauwi sa probinsya, hindi pa, 4 na araw na akong absent. Kasi nga, tinry ko naman, pasalamat naman ako sa Diyos at saka pinalad ako, di ba ma'am? At saka kaya naman ako sumama ma'am sa iyo kasi unang-una, siguro dahil isa ka rin na naging motivate sa akin na nagkaroon ako ng ganito. Tapos kaya pasalamat din ako sa iyo. Kaya nga kahit mahihayin ako ma'am, tingnan mo naman, nag-join ako sa iyo kahit dito lang ako sa trabaho ko. Kaya araw-araw ma'am, nakita mo na basta pag mayad ka sa akin, inaano ko sana nga po ma'am pagkalooban ng Diyos na pala rin sige. ako at makapunta diyan. O sige. Isip ko agad na iisipin mo. ikaw agad ang pupuntahan ko kasi Mas siyempre malapit. unang-una ikaw ang naging motivated ko na Yaman. di naman mo Yun. wala man akong plano di ba? Pero ngayon biruin mo sa mahigit na 50 kami, 5 lang kami nakuha. Mm-mm. Okay naman ma'am, bali inaayos ko na yung papel ko. Pinapaayos pati lahat ng passport ko, kinukuha na at saka parang feeling ko ma'am talagang mayroon na. Parang ano tawag doon, parang may pag-asa na. Kaso Interesado hindi sa'yo mo si naman din employer. Apo. Okay, sige, makinig ka. Unang-una, si employer, interesado ka. Si employer, nag-look forward sa'yo na makakarating ka dito sa Canada. So, yung binigay sa'yo ng pagkakataon, wag mong sayangin kasi Grab gusto mo ka nila, na. gusto nila yung skill mo. So, i-take mo yung IELTS, kuya, i-take mo. Kasi yung ano mo, yung trabaho mo, siya, pang skilled worker talaga. At Opo pwede ma'am, mo dyan mga isama yung gumagawa buong kami ng mga pamilya mo. May pamilya ka na ba, kuya? Opo ma'am, may Oo. dalawa na po akong Oo. Kuya, kaso yung ma'am, pamilya mo. kaya nga ma'am, ang tinatanong ko ma'am, sobrang tuwang-tuwa nga po ma'am ako kasi isipin mo dahil sa ganito lang ang estado ng buhay ko, posible pa pala akong makapunta diyan. Oo, kuya. Kaso ma'am, siyempre Mm. sobrang tuwa ako ngayon ma'am, kaso natatakot pa din ako dahil siyempre magte-take ako ng IELTS, paano kung nabagsak ako tapos Matakot, hindi ako kuya, makinig ka. pero Kuya, wag kang pero ma'am, nagsabi po ako doon sa ma'am, nagsabi ako doon sa nag-aayos kasi yung mga employer, meron silang sa isang agency, meron silang binigay na isang secretary doon sa isang agency na sila mag-aayos ng papel. Sabi ko, ma'am, paano po kung hindi ko maipasa yung IELTS? Sabi ko, lalo na po nung nagkausap kami, sobrang hirap na hirap po. Kaya po ayokong mag-abroad dahil hirap na hirap po ako magsalita ng English. Kaya sabi niya naman, medyo nalungkot ako kasi ma'am, masaya na ako Sabi ko, posible pa pala yun. Sabi ko, tapos, sabi niya, depende naman yan sa employer kung kahit bagsak ka sa IELTS, kung talagang gusto ka, kukunin ka nila. At least ma'am, nagkapag-asa diba? pa ako, di ba? Mm-mm. Kaya sana nga ma'am, Tutulungan ka makarating ako nila. dyan para at least Kaya nga, i-push mo. simply man Actually ma'am, ngayon, bali sa Friday po, sa Friday ma'am, sa Friday madam, nag-email na po sila sa akin na immediately na magpa-drug required ng employer, magpa-drug test ka na, tapos yung smoke medical. Pagka naipasa mo na yan, magtitik ka na yung IELTS. Ma'am, yan na yung araw na natatakot talaga ako. Siyempre, di ba ma'am, paano ko kaya may ipasa yun? Samantalang nung kausap ko itong mga mababait na employer ng Canadian, hindi kami masyadong nagkakaintindihan dahil hirap ako mag-English. Paano Kuya, kaya yun? Hindi. Kuya, ako naman magsasalita, pakinggan mo ko, ha?
Alam mo, Opo, ma'am. Kahit English baro ka, iintindihan kanila, kahit English Carabao ka, kaya tayong intindihin ng mga employer natin. Ang mga EPA lang dito yung mga Pilipino. Pero ang employer mo, intindihin mo, at isa pa kuya, si employer napaka-interesado niya Yes. sa'yo. Wag mo siyang biguin. Kasi si employer talaga nag-looking forward na makikita kanya dito sa Canada. Ang maganda nung kuya, binigyan kanya ng pagkakataon, pinili kanya, wag mong sayangin ang pagkakataon at wag mo i-look down yung sarili mo na hindi mo kaya mo. Kasi alam mo yung asawa ko, English Carabao din yun. Pero ngayon, tignan mo, kaya niya na makapagsabayan kahit English Carabao. Diba? Sabi ko, Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at saka lakasan mo yung loob mo. Lagi mo sasabihin mong kaya ko to. Syempre, lagi mo sasamahan ng dasal talaga. At the same time, di ba kailangan natin samahan ng gawa? Yun ang sikreto doon. Huwag kang panghihinayaan ng loob kasi ito na yung magpapabago sa buhay mo. kaya nga sabi niya naman, ma'am, that time sabi niya, kasi hindi sila makapaniwala, ma'am, kasi sabi niya, within 22 years, ganyan ang trabaho mo na gumagawa ka ng mga boat, hindi ka man nag-abroad. Sabi ko nga, dahil nga dun sa sitwasyon ko, hindi naman ganun kataas ang pinag-aralan ko. Pero sa trabaho, sabi ko, magaling po ako, sabi ko. Ngayon sabi niya, Ilan taong ka na, basta kuya? sinabi niya, 40 na po ako, 40. Bata pa. Sabi niya, basta sabi niya, I promise, sabi, basta yung sinabi niya, ngayong araw na nagkausap tayo, babaguhin ko yung buhay. Yun ang pinangahawakan ko, ma'am, di ba? Sa bagay, ma'am, bali lang interview din naman yun. Nakita ko naman, lagi niya akong dinadala sa number 1. Tapos 20 kami natira sa trade test, number 1 pa rin ako. Yun. Ngayon, nung nakita niya yung trabaho ko, halos mahirap din naman ang pinagawa nila. Siguro talagang sinasala nila. Dahil siguro po, ma'am, dahil talagang profession ko yung trabaho na yon, kahit mahirap na ipasa ko, naisama naman ako dun sa aalis na 5. Kaso ngayon, ma'am, on processing na yung papel namin. Oo. 'Di ba? Kaya sabi ko, sana nga, kasi pinangako ko pa naman sa mga kamag-anak ko, pamilya ko, both side ng asawa ko, pag ako sinwerte rito, marami akong pasasayain na tao, sabi ko. Kaya sabi nga, ang unang magagawa mo diyan, kuya, masasama mo yung buong pamilya mo dito sa Canada. Yun ang pinaka-importante. Kasi skilled worker ka kasama sila sa application mo. Unang-una madadala. Kaya at kuya, malaki ang sahod mo, baka nasa 30 yan. 30 per hour. Sobra pa. O, kita mo? Ikaw na. Huwag mo Kaya nga po. Huwag mo pakawalan, kuya. Yan ang mag-aangat sa buhay mo. Baka 30 kaya nga or $40 per hour. Yo po. O halos ganun. Hindi ko po kasi kabisado kami ang pera-pera dyan Actually, ma'am, mayroon akong open letter kaso medyo malalalim yung mga ang ginagawa ko, pinapabasa ko na lang sa mga bayan ko dahil medyo sila may aral talaga sila. Pinapasa ko sa kanila. Kanino sabi, paano to? Hindi ko pa maunawaan, hindi ko masyadong iniisip yung offer, pero alam ko medyo po mas parang pili ko mas ma-ahead sa mga mas-ahead sa minimum diyan dahil nga sabi nila yun. Panalo ka. Kuya, diyan kayayaman. 30 per hour, 35 per hour. My God, kuya. Napakaswerte mo. Napakaswerte mo. Sana kuya. Huwag mong palalagpasin at huwag kang mapanghihingi ng loob. Ito na yung pagkakataon mo, magpapabago talaga sa buhay mo. At ng pamilya mo, yung pamilya mo makakasama mo din dito sa Canada. Kaya nga kuya, yun ang number 1. Yun ang number 1 ko na yung madala ko sana yung asawa ko, tanak ko diyan. At least makita ng baryo namin o mga malapit sa amin na kahit ganito lang ang sitwasyon ko, kaya kong iangat yung pamilya ko, di ba, ma'am? Oo. Sana, ma'am, kung pagka ma'am pumunta ako diyan, ikaw ang una kong pupuntahan kasi medyo sayo ako medyo naglakas lang ako ng loob kasi di ba lagi ka nagkawan. Ititreat mo ako niya pag nagkita tayo kasi ako maliit lang ang sahod ko, mas malaki pa sahod mo kaysa sa akin, ha? Oo naman, ma'am, yun lang naman Tsaka si Oliver i-treat mo. Sino pong Oliver? Oliver din siya. Nagbago lang. Nagbago ang buhay ko. Oliver din po siya? Ito. Okay. O sige po, ma'am, sa tingin mo, ma'am, pag pinalad ako, talagang hanapin kita, makikita kita diyan.
Oo. Sa Lloydminster. Nasa Lloydminster ako, ha? Malayo po yan dyan sa Henderson.